dear beloved, Boss Mike Cervera. Di ba kayo naaawa sa sinserong pagmumukha? Pansinin niyo yung itsura ng ating presidente. Hindi na natitigil sa pagtatrabaho. Hindi na natitigil sa pag-iisip kung paano tayo matutulungan at maiaangat lahat. Walang sisinuhin na kahit isa. Basta Pilipino ka, sakop ka ni Pangulong Bongbong Marcos. Kritiko ka man, bastos ka man, walang ya ka man, nasa panig ka man ng kadiliman at kasamaan. Nagpapaka-presidente siya para sa ating lahat. Kita nyo mga kababayan? Oh, di ba? Oh, Pangulo. Ikinagagalak kong ipabatid na sa okasyon ng ika-53 National Day ng United Arab Emirates, 220 Pilipino ang pinagkalooban ng pardon ni kanyang kamahalan Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ang desisyong ito, nakaragdagan sa 143 Pilipino na nabigyan ng pardon noong Eid al-Adha. Kita nyo? Hindi lang dito nakatutok si Pangulong Bongbong Marcos sa mga kababayan niya dito sa Pilipinas. Kahit nasa ibang bansa mga kababayan, abay iniunawa, iniintindi, inaasikaso ni Pangulong Bongbong Marcos. Di pa rin ba kayo kontento sa kanyang pagtatrabaho? Tandaan nyo si Pangulong Bongbong Marcos, tao lang yan. Tao. Ha? Tandaan nyo. Oh, napapagod din yan. Di ba? Oh. Ay patunay na matibay ang ugnayan ng ating mga bansa. We extend, of course, our heartfelt gratitude to His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan and Prime Minister Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, whom I also had the honor to meet for this very compassionate gesture. Patuloy na pinoproseso ang mga dokumento ng ating mga kababayan para sa kanilang agarang pagbabalik. Sa kanilang pag-uwi, naway maging ligtas ang kanilang paglalakbay pauwi sa kanilang mahal na lupang tinubuan. Kita nyo? Kita nyo mga kababayan si Pangulo, inasikaso. Ha? Kahit napagod na yung mama, abay pinipilit pa rin niya na i-deliver, ipahayag at ibalita yung alin mga kababayan. Yung mga magagandang balita para sa ating mga kababayang nakulong sa ibang bansa. Pero yung mga DDS, mga kababayan, wala talaga. Oo. Wala na kayong aasahan sa mga yan. Sabi ko nga, kampon ng kadiliman at kasamaan eh. Maraming salamat po. Maraming salamat, Mr. President. Good news ulit. Eto na. Mga kababayan. Mataas na kita ng bansa sa Ang pinakamataas na kita sa kasaysayan ng bansa. Ano yan? kasaysayan ay nakamit sa panahon ng pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Kita nyo mga kababayan, ay nakamit sa panunungkulan at panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Isa na namang pagpapatunay na ang Pilipinas ay isa sa mga pinakamahusay na lugar para mamuhunan sa rehiyon. Yung Board of Investment at Philippine Economic Zone Authority ay parehong nakapag-exceed sa target nilang investment. Kita nyo lahat na target nila. Sumobra pa sa target, mga kababayan. Di ba? Tapos sasabihin nyo, nadidighay ako. Approvals ngayong 2024. Yung Tingnan mo si Boss Jerry, mababa ang sahod. Abay, dapat doblehin mo boss yung trabaho. Ako nga mga kababayan, nagninegosyo ko. Tapos nagbablog ako. Yung pagbablog ko nga, minsan 4 na beses pa eh. Pag tinamad ako, 1 beses eh. Kasi napapagod din yung katawan lupa ko eh. Pero tinatansya ko. Hindi ako, mga kababayan, maging aral sa inyo. Huwag kayong mag-aaksaya
ng mga oras ninyo. Bakit? Ang oras, mga kababayan, sa pang-araw-araw ay dapat ilaan ninyo saan? Sa pagkakakitaan. Hindi yung naasa lang kayo. Isa lang trabaho mo. Ano, isa. Minimum ka. Gusto mong kumita. May asawa ka. May anak ka. Bakit? Si Pangulong Bongbong Marcos ba ang umiyot? Di ba ikaw? Di, responsibilidad mo yon. Gumawa ka ng kaparaanan. Hindi yung iaasa nyo. Dahil yung mababa lang yung sahod ninyo, tama na yon. Hindi ganon. Hindi ganon. Di ba? Dagdagan nyo ng sipag. Di yung, ikakatwiran ng mga yan. Kasi kayo, may kakayanan na. Hindi! Nag-umpisa kami sa wala. Nga, ganon. Nagreklamo ba kami? Hindi. Bagkos kami nagsumikap para nang sa ganon, lahat ng gustuhin namin sa buhay ay makukuha namin, mabibili namin, magagawa namin. Kininayo man nun. Di po ba mga kababayan? Kung gusto nyo pala ng extra, abay magsipag kayo. Doblehin ninyo. Kung hindi kayo makakabuhay sa inyong sinisweldo, abay wala kayong karapatang mag-asawa. Wala kayong karapatang yumot-yot. Wala kayong karapatang gumawa ng responsibilidad. Tulad ng bata. Nang ina, putik, sumisweldo ka, kulang pa. Alam mong kulang sa'yo. Gagawa ka pa ng panibagong responsibilidad mo. Kung hindi ba mahina ulo mo? Yung kahinaan ng ulo nyo at yung mga pagkukulang ninyo, huwag nyong isisi sa ibang tao. Kininayo mo nun. Tama, mali? Diba? Walang, sasabihin, walang trabaho. Ang dami. Ang dami dyan nangangailangan eh. Putik na yan, ano. Sige, tuloy. Ito na. Mr. President. Pledges ng BOI umabot sa 1.62 trillion at 214.18 billion naman sa pesa. Mga kababayan, paano na naman ito? Isisingit nyo na naman. Bakit mahirap pa rin ang buhay ng mga Pilipino? Kayo lang yon. Diba? Yung mga taong masisipag, makikita nyo, nasa mall. Yung mga taong masisipag, nakikita nyo, masasarap ang mga kinakain. Yung mga taong masisipag, laging nasa bakasyon. Yung taong masisipag, nabibili ang gusto. Yung mga taong tamad, nando doon mga kababayan, tutulog-tulog lang. At papindot-pindot lang ng mga cellphone. Tama, mali. Token nila. Dugmal dagigitoy. Tuloy. Ito ang resulta ng Create More Act na nagdulot ng mas magandang benepisyo para sa mga kumpanya at mga negosyo at sa matapang na kampanya ni PBBM sa mga dayuhang investor. Kita nyo mga kababayan? Grabe, no? Diba? Sabi ni Argo, taong masisipag nasa Japan. Nakauwi na po. Oo. Yung isa, Argo, nakauwi na kahapon. Diba? Kita nyo si Pangulo walang tigil. Ito yung, diba? Naghahanap yung mga yan. Tingnan nyo hindi nyo ba napansin yung mga DDS? Kapag ka ganitong mga topic may pinapakita tayo kung ano nagawa ni Pangulo, hindi maghahanap, anong nagawa ni BBM? Anong project ni BBM? Asan yung 20 pesos na bigas? Ganun ang mga banat, no? Ngayon, ang banat nila, mahal ang bilihin. Normal lang na mahal ang bilihin. Kahit, sabi ko nga sa'yo, Argo, doon nga sa Japan sa mga taga-Japan. Aminin ninyo, napakamahal ng bilihin. Puta, isang kainan napakamahal Diba? Sa ibang bansa, kung saan man naroon kayo, alam nyo yan na mahal na mahal. Mahal ang bilihin kahit saan. Ulitin ko, 20
2022 mga kababayan. Oh, dinala ko yung buo lahat ng mga anak ko kahit iba-iba nanay. Anim, pang-pito ko, pang-pito, pito kami. Nilibot namin yung Europe. Kasama ko yung 6 na anak ko tsaka isang ako. Tatay lang, walang nanay. Oo. Diba? Sa mga kaibigan ko sa FB, alam nyo yan. 7 kami, naglibot kami. Ang mali, iihi ka lang magkano? Ihi pa lang yon. Pag uminom ka ng tubig, alam nyo kung magkano? 1 euro? Putik na 1 euro tubig. Tapos iihi ka. Babayad ko uli, 1 euro. Swerte ka na pagka merong 50 cents. Lahat yan may bayad, pati pag-ihi. Anak ng tinapa. Isang kainan, 7. Tipid na tipid. Ilang beses kaming kakain? 3. Buti na lang, libre yung hotel. Sa hotel, only, yung breakfast bago kayong maggala. Isang kain. Tipid na tipid. 25,000 sa 7. Hindi na nga ako kumakain eh. Diba? Ganun kamahal mga kababayan. Tapos nandito kayo sa Pilipinas, nagre-reklamo kayo. Sabi nga ng iba mga kababayan mas gusto ko sa Pilipinas kahit ganun, mura ang sweldo, pero masarap mabuhay kasi mura ang bilihin. Hindi kasi nila alam. Bakit? Mga DDS, mga bobo yan. Hindi naman natututo yan Tulad natin na kung saan bansa tayo pumupunta para maaral natin kung anong klaseng pamumuhay ang nasa ibang bansa. Yung mga yan, yung isang vlogger na bulldog, nakarating lang ng Japan, akala mo yun na yun Putik na yan. Di ba mga kababayan? Ako nga, halos nalibot ko na yung mundo Hindi ko nga pinagmalakit, hindi ko ginamit yan sa social media ko para i-bash yung mga yung basher ko. Hindi. Mga kababayan, hindi naman kasi kailangan na pinagyayabang yung mga ganyan. Di ba? Para matutunan ninyo, maaral ninyo kung ano talaga ang kalakaran sa buong mundo, ikutin ninyo. Pag naikot ninyo, balik kayo sa Pilipinas, sasabihin nyo, ay grabe, mas malupit pala at mas maigi pa sa Pilipinas Tama mali. Kaya naman, maraming OFW ang mga nagtitiis sa ibang bansa dahil malaki sweldo. Pero, yung mga yan, yung mga nakikinig na mga kamag-anak ng mga OFW, makinig kayo. Mga inang-ina kayo. Yung mga OFW na yan, tinitipid nila yung mga sarili nila. Ultimo, napkin, pante, bra. Hindi yan bumibili para may maipadala sa inyo. Merong ipampaaral sa mga anak. May itulong sa magulang. May itulong sa kapatid. Inang-ina kayo. Tinitiis nila yung sarili nila. Bakit, mga kababayan? Kasi yung kasiyahan nila na mayroon silang naipapadala. Pag nakita nila kayong masaya, yun yung kinakasaya ng mga OFW. Aminin nyo. Aminin nyo. Tama, mali. Kita nyo, mga kababayan. Kaya kayo, na mga yung mga OFW, abay, mahalin nyo kung meron kayong mga kapamilya, kamag-anak. Nako, mga kababayan, itrato nyong reyna, hare pag umuwi ng Pilipinas. Uy! Putik! Hindi nyo alam yung mga pinagdadaanan yan. Ako, usyosero ko mga kababayan, usyosero ko. Pag nasa ibang bansa ako, yung mga kababayan natin dyan, naku, kumusta ka dito, kabayan? Di ba? Kamusta ang buhay? Usi ako Huwag ka, sige, laban lang. Tuloy-tuloy lang. Ganon. Diba? Pinapalakas ko yung loob.
Ganun talaga. Mag-ipon ka pagbalik mo ng Pilipinas. Isipin mo, hindi ka pa, habang buhay nandito, babalik ka doon. Oh, wag lahat binibigay. Bakit? Pag binigay mo lahat, pag uwi mo, lahat ng mga natulungan mo na yan, tandaan nyo mga OFW kayo, lahat ng mga natulungan nyo na yan, nako, mga kababayan, sila pa mismo ang unang mangungutya sa inyo pag uwi nyo't naubusan kayo ng pera. Diba mga kababayan? Oh, kung sino man yung mga nandito na may mga OFW na mga nanay, tatay, kapatid, mga anak, lahat po mga kababayan. Pag uwi nila mga kababayan, pakiusap ko sa inyo, ituring nyo silang hari at reyna. Pag uwi dito sa Pilipinas, deserve nila yan. Tama? Deserve ng mga OFW yan. Putik na yan. Ang haba na pala ng topic natin. Ito na. Ano pa? Sige, dagdagan pa natin yung mga proyekto ni Pangulo. Ano pa? Boss Mike, turismo. Department of Tourism or DOT ang malaking dagumpay ng sektor ng turismo ng bansa matapos maitala ang mahigit 700 billion pesos na kita mula sa industriya. Kita nyo mga kababayan? Turismo, tamad pa sila niyan. Kung yung Department of Tourism, medyo sipagan nyo pa. Oy, Prasco, sipag-sipagan mo pa. Saludo na kami sa'yo. Saludo na kami sa iyo sa ambag sa kita para maging pondo ng pamahalaan. Pero konting sipag pa. Kulang pa. Dagdagan pa. Pupurihin ka namin. Di ba mga kababayan? Purihin natin kapag nagtatrabaho. Pero kung tutulog-tulog lang, inang-ina lumayas na kayo sa gobyerno. Tama, mali. Di ba? Our beloved Boss Mike.